Lumabas na marami pong mga bulaklak itong ating punla mga katribya. Matagal-tagal na po ito na dito yung ating natanim po, yung kasabayan po natin dinala diyan po sa Lawak, Pangasinan. Kasi ito matagal-tagal na rin po itong ating punla. Panghulit natin doon sa tabing ilog para po doon sa ating kalamansi na namatay na nakaraang tagbaha. Ito naman po yung dadalhin natin sa Lawak. Ngayon mga farmers, ayun, naging tuloy na rin po ang pagbaba ng presyo ng kalamansi sa 1,200. 1,200 naman po ay 1,300, depende. Lumabas na marami pong mga bulaklak itong ating punla mga katribya. Matagal-tagal na po ito na dito yung ating natanim po, yung kasabayan po natin dinala diyan po sa Lawak, Pangasinan. Kasi ito matagal-tagal na rin po itong ating punla. Panghulit natin doon sa tabing ilog para po doon sa ating kalamansi na namatay na nakaraang tagbaha. Ito naman po yung dadalhin natin sa Lawak. Ngayon mga farmers, ayun, naging tuloy na rin po ang pagbaba ng presyo ng kalamansi sa 1,200. 1,200 naman po ay 1,300, depende. Yung ating nakitira pong pitas ay inabot pa ng pong pagbaba. Kasi isa pong dahilan mga farmers po nung pagbaba ng kalamansi natin, marami pong mga kalamansi na nagmula sa ibang mga probinsya. At nung umulan na halos ay buong Luzon ay inulan, ang mga kalamansi na hindi po natubigan, ayun, yung mga bunga, sinipsip yung tubig, kaya mabilis lumaki ang bunga nito. Kaya marami pong mga ibang probinsya, mga nagsipagpitasan. Kaya siyempre, natin, nagkasabay-sabay po ang mga pitasan po sa mga kalamansi, ang talagang tendency po niyan ay bumaba dahil magbabara po sa palengke. Pagka po nagbara po mga farmers po doon sa palengke, yan na nga po yung babagsak po ang presyo po nito. Ang kadalasan po na ginagawa po ng parisan ng presyo ng ating po mga ka-farmers dito po sa aming area, yan po sa Cabanatuan, Sangitan, Public Market. Mamuyaan po mga katribya ay ang aming po pinakamalaking bagsakan dito sa Nueva Ecija. Nagbabatay din po ang mga buyer at mga ahente doon sa presyuhan ng lakad sa parte po ng Cabanatuan. Yun lang, kumisan pagka pumataas ang presyo po ng Cabanatuan o yung gaya ng sasangitan, pagdating naman dito ng mga ahente at mga buyer, mga nakatahimik. Kaya mababa ang kalamansi ngayon, biglang taas po sa sangitan, hindi po sila po pwedeng sumunod po din sa sangitan. Dahil una-una, siyempre, pabor din sa kanila yon, lalo sa mga ahente, pati na rin po doon sa buyer. Mananatili pong mura ang kuha doon sa mga puno. Ay mangyayari, ang kikita, ang buyer, tsaka po ang middleman. Ngayon, pag naman pong bumagsak ang presyo ng kalamansi at nakuha ng buyer o middleman, yung kalamansi na mahal sa puno, ang gagawin naman po niyan, tatawad po sa puno. At tumawad, gano'n lang ekangkuhan, etc. Wala pong magagawa naman yung mga may-ari ng kalamansi. Kaya malugi man, konti lang ang lugi po ng mga ahente buyer. Kaya nangyayari, yun na nga, ay yung pong mga nag-alaga ng kalamansi ay medyo masakit po sa kanila dahil malaki rin po ang kanila pong ginastos, tapos masetsempong po doon sa mura ang iyong pong pitas. Kaya yun po ang magiging resulta. Hindi naman po malulugi. Kaya lang, siyempre, yung inaasahan mo sana na medyo maganda magiging kita, babawasan.
Maswerte po yung mga inabutan po ng 2-3, 2-2 na nakapagpapitas at marami. Ayun. Hindi naman nila po nakuha po yung talagang pinaka-size o yung malaking bunga. At least po nahawakan na nila po yung presyo dahil napitas na. Ngayon, medyo lumaki man po ang presyo ng kalamansi o lumaki man po ang size ng kalamansi ngayon, eh, medyo mababa naman po ang presyo. Kumbaga halos ganoon din dahil dumoble ang size ng bawat bunga po ng kalamansi. Doon sa mga lalaki, pero doon sa ibang mga sobrang dami na ng bunga, hindi na po makalaki. Mga bulitong style, medyo kuha na rin po yun. Hirap na po mga lumaki, obligado mo lang yun ipitas. Kaya meron, mintres po na lumiliit ang kalamansi, lumiliit din po ang presyo. Kaya ang pinaka-the best po dyan, dapat tuloy-tuloy po ang ating ang nakaraang tagaraw nito na pag-aalaga para lahat magiging bulaklak at pag nagtuloy ang bunga niyan, meron tayong pang-uma. Okay naman po yan mga farmers. Medyo matagal naman po ang pagkataas ng kalamansi na 2,000. Ngayon naman na medyo matatapos na rin po ang buwan po ng Mayo. Saka po yung mga piyestahan, okasyon, hanggang katapusan na rin ng Mayo, yan po yung mga farmers. Kaya medyo tutumal po ang paggamit ng kalamansi ng ating mga babayan. Pero gano'n pa man, pag naubos na po yung saksana yan, diyan na po magkakaroon uli po ng pagtinag po ng kalamansi. Sana maabutan pa yung atin kasi pagkadihado na kalamansi mo, lalo na pagka po yan ay meron na siyang sila, yung tinatawag po natin na malagihay na, marami ng tusok po ng putakti, o obligado na po ang may-aring ito ay maibaba o mapitas para hindi po siya malugi. Hindi maging kalahati ang reject. Kasi nangyari na rin po rito sa amin yan, mga ka-farmers, na hinintay yung pagtaas ng kalamansi, pinabutan po nung pagbaba, hanggang sa talagang tiniis. Kaya lang, noong time po na tuminag na yung kalamansi at tumaas, marami na rin pong reject yung kanya. Kaya, isa pa, ang magiging problema po doon, nahirapan ang puno ng kalamansi. Matagal bago ito makarecover. Ayun po, ang mapapayo natin sa mga katribya natin, kung okay na sa inyo po yung presyo po na yun, baka iba, lalo na magsamantala, lalo na magmadali, ng kanila pong pagpitas, medyo maghunos dili lang po tayo. Baka mamaya mauwi po doon sa wala po yung inyong pinaghirapan. Pwede po kayo mga kumontak, kung alin yung mga buyer po na mataas o mga ahente, para at least medyo maganda-ganda ninyong maibenta po ang inyong kalamansi. Lalo na kung magsasamantala na kasi ang mga ahente niyan, mga katribya. O bawa, bumaba ang presyo ng kalamansi. Sasagarin ng baba niya, maaari 1,000 na lang. Maaring 9, etc. etc. Dahil sasabihin nila, ganun po ang presyo. Magaman talagang bumagsak talaga ang kalamansi, pero hindi pa naman ganun down na down. Dahil, siyempre, bunga pa rin po yung mga ka-farmers po noong ating patubig, tsaka po ng pag-i-spray, lalo na tinabutan tayo ng mahal ng kurudo. Kaya may papayo natin doon sa mga katribya natin, kung medyo dihado na talaga ang inyong pong kalamansi, patuloy nyo na kung magkano po yung abutan kaysa dumami pa ang mga reject. Ayan mga katribya, yun, wala po tayo, monitor. Kami rin po ay medyo hindi po kami nakapagpapitas po ngayon dahil sa mga kumukuha sa amin, mga puno pa sila. Kaya muna natin pong mauna na po yung ibang dihado. Hindi pa naman po dihado po yun sa atin. Okay mga farmers, God bless po sa inyo lahat. Kita po tayo bukas. Pasusunod po natin lahat. Bye-bye.